Nagsimula ang pelikula sa pakikipag-usap ni Aisha sa kanyang therapist tungkol sa kanyang sakit na walang lunas. Tinatalakay niya ang pangyayari at kung paano nagsimula ang kanyang araw ng regular sa kanyang mga kaibigan at pagkatapos ay bumagsak siya sa unang yugto ng klase. Kasunod ng kanyang sesyon ng therapy, lalo pa nating nalaman ang buhay ni Aisha. Si Aisha ay nakatira kasama ang kanyang ama, habang ang kanyang ina ay pumanaw ilang taon na ang nakalilipas. Mahilig siya sa sining, pakikisalamuha sa kanyang mga kaibigan, at pakikipaglaro sa kanyang alagang ferret na si Picasso. Bukod dito, kadalasan ay nag-iisa siya. Nang gabing iyon, inimbitahan siya ng kaibigan niyang si Carrie sa isang home party at hiniling sa kanya na isama ang kanyang kasintahang si Levi. Nang makarating siya sa kung saan niya balak sorpresahin siya, siya ang nabigla nang matuklasan niyang tumatanggap siya ng hammer mula sa isang robot. Umalis siya na nakakaramdam ng pagtataksil at pagkabalisa at pumunta sa party, kung saan nauwi siya sa pakikipag-ibigan kay Caleb, ang lalaking nag-organisa nito. Nakita siya ni Levi na nakikipaghalikan sa kanya at pagkatapos ng mainit na paghaharap, ipinaalam sa kanya ni Aisha na hindi na sila magkasintahan. Lasing na lasing siya kaya napadpad siya sa banyo at bumagsak at nasugatan ang kanyang kamay. Nang ilabas niya ang piraso ng salamin, napansin niyang may kumikinang sa loob ng kanyang laman. Nang magsaliksik pa siya, natuklasan niya na marami siyang bahagi ng robot. Nagising siya dahil sa hangover at mukhang napakalayo ng kanyang narating dahil may mga sugat siya sa buong katawan. Maagang umalis ang kanyang ama kaya pinili niyang pumasok sa paaralan. Sa banyo ng paaralan, tiningnan niya ang kanyang kamay at natuklasan ng isang serial number na para bang nilikha siya sa isang pabrika sa halip na ipinanganak ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay nagpasya siyang kausapin si William, isa sa mga robot ng kanyang paaralan at inilagay siya sa incognito mode para hindi niya sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanilang pag-uusap. Gayunpaman, nang magtanong siya sa kanya ng ilang mga katanungan, hindi makasagot si William dahil sinanay siyang hindi sumagot. Siya ay nadismaya at pumunta sa kanyang therapist para sa isang emergency appointment. Nang ipaliwanag sa kanya ng therapist ang kanyang sitwasyon na siya ay isang makina, siya ay nagkaroon ng panic attack. Ang kanyang therapist, na mukhang alam na siya ay isang makina, ay pinakalma siya at dini-activate siya na para bang siya ay isang kabuoang robot. Kasunod nito, nasaksihan natin ang kanyang therapist na si Sharon na tumawag sa isang tao tungkol kay Aisha na sinasabing muli niya itong natuklasan. Ginawa niya ang tawag na ito pagkatapos i-connecta si Aisha sa kanyang iPad at binura ang kanyang memorya o pwede nating sabihin na hard drive. Kinabukasan, nagising si Aisha mula sa isang nakakakilabot na panaginip na walang maalala at lahat ng mga peklat sa kanyang katawan mula noong nakaraang araw ay ganap na naghilom. Pagdating niya sa paaralan at kausap ang kaibigan niyang si Carrie, nagsimulang talakayin ni Carrie ang isang party at kung paano niya siya tinulak at walang maalala si Aisha. Nang nagpunta siya sa kanyang telepono, natuklasan niya ang napakahabang search history na ginawa niya ngunit hindi niya maalala. Sa pag-aakalang ito ay malamang na isang kakaibang araw, pumunta siya sa kanyang unang pagsusulit ng maaga, kung saan natagpuan niya si Jenny, na nakakita sa kanya sa banyo noong araw bago niya natuklasan ang serial number sa kanyang balat. Gayunpaman, nang harapin ni Jenny si Aisha tungkol sa nangyari kahapon, tila wala siyang maalala. Pagkatapos ay naglagay si Jenny ng frequency machine sa lab at sa kabila ng katotohanang hindi naririnig ng mga tao ang ganoong mababang frequency, si Aisha ay halos bumagsak mula sa frequency dahil siya ay isang makina, hindi isang tao. Habang papalabas siya ng klase, nakasalubong niya ulit si William at binanggit nito ang mga pangyayari kahapon. Sinabi niya sa kanya ang tungkol dito at naalala niya ang kahapon dahil siya ay isang makina at naalala ang lahat. Kailangang malaman ni Aisha kung totoo o hindi kaagad ang nangyari, kaya sinubukan niyang tumakas sa mga hangganan ng lungsod, ngunit hindi niya magawa dahil siya ay isang robot at nakatali sa lungsod kung saan siya nakaprogram. Ang empleyado ng isang malaking tech company na si Noah ay gumagawa ng mga nanobot at iba pang mga item. Nalaman niya ang tungkol sa isang robot na ginawa niya na hindi gumagana sa California at ipinadala niya ang kanyang kapatid na si Abel upang hanapin ito. Samantala, si Aisha, na natuklasan din na siya ay isang robot, ay pumunta upang makita ang kanyang dating kasintahan na si Levi para sa mga cheat code. Ang mga robot na ay nakaprogram na huwag gawin iyon, ngunit si Levi, bilang matalinong individual, ay nagdagdag ng ilang mga cheat code at hinak ang robot. Nais ni Aisha ang mga cheat code na ito dahil sinabi niya na kung siya ay isang robot, magagawa niya ang anumang gusto niya at kailangan niyang gamitin ang mga cheat code na ito para magawa iyon. Tila ang lahat ng tungkol sa kanya ay binago, kabilang ang kanyang regla, at nagawa niyang ihinto ito gamit ang mga cheat code.
Ginamit din niya ang kanyang scanner at nakikita na niya ang data ng sinuman sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Nagtagumpay ito dahil nag-download siya ng data sa kanyang utak at pagkatapos ay kailangang magsagawa ng reset at nag-collapse dahil nag-overload ang kanyang hard drive. Mabilis na dumating ang kanyang ama upang kunin siya at siya ay lumalabas na kakaiba. Nang iminungkahi niya na pumunta sila sa ospital, sinabi niya na hindi ito kailangan dahil hindi naman talaga tinamaan ang ulo niya. At pagkatapos ay nagpa siya na ibaba siya sa bahay at umalis. Kinakabahan siyang tumatawag sa loob ng sasakyan, at si Aisha na may cheat codes ay nagawa niyang pagbutihin ang audio at marinig ang kanyang pananalita, at mula rito, naunawaan ni Aisha na alam ng kanyang ama kung sino siya. Tiningnan niya ang kanyang opisina at mga dokumento, at isa sa mga programang na-load sa kanyang tablet ay nagpapakita na nababasa niya ang kanyang iniisip. Hindi lamang iyon, ngunit sinimulan niyang basahin ang kanyang kwaderno na nagpapaliwanag kung paano siya nakilala noon. Ito ay isang uri ng pagtitipon at napansin niya itong nakaupo sa isang lugar at nakipag-usap sa kanya dahil ipinaalala nito sa kanya ang kanyang anak na babae na iniwan siya nito ilang taon na ang nakakaraan. Sa pagtitipon na ito, nakilala rin niya ang ina ni Aisha na si Sharon. Upang maging mas malapit, ang ama ni Aisha na si Martin ay nagsimulang tumambay sa bahay ni Sharon kung saan kapwa nakatira sina Aisha at Sharon. Ngunit isang araw, habang inilalabas niya ito upang bumili ng kape, wala siyang ideya na si Aisha ay isang robot dahil tila mukha siyang tunay na tao. Ngunit nalaman niya kaagad nang maubos ang baterya ni Aisha at nagsimulang kumilos na parang isang baliw na robot. Nagpa siya si Martin na wakasan ang relasyon nila ni Aisha matapos mabigong ipaalam sa kanya ni Sharon na isa siyang robot. Pagkalipas ng 2 buwan, nakipag-ugnayan siya sa kanya at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa kanya na lilipat siya sa California at sinabi niya sa kanya na marahil ay maaari siyang maging ama ni Aisha. Dahil namatay ang anak ni Martin at naaalala niya ito kay Aisha, pinili niyang gawin ito. Ngunit, dahil ayaw na niyang ituloy ang relasyon nila ni Sharon, nagpa siya itong maging therapist niya at nagpa siya itong maging ama at ibinigay nila sa kanya ang lahat ng mga gawa-gawang alaala ng kanyang pamumuhay kasama ang kanyang ama. Ang lahat ng ito ay labis na ikinalungkot ni Aisha na humarap sa kanyang ama tungkol sa sitwasyon at nagtapat siya at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa kung paano siya naging isang espesyal na proyekto ilang taon na ang nakakaraan at kung paano siya ninakaw ni Sharon mula sa isang laboratorio. 6 na taon na ang nakalilipas, nagtatrabaho si Sharon sa pagbuo ng AI para kay Noah at sa kanyang kapatid na si Abel. Patuloy na ginawa ni Sharon ang self-aware AI na ito na natututo sa bawat sandali sa kabila ng hindi inuutusan. Nagpa siya si Sharon na likhain si Aisha, isang halos ganap na tao na robot na may AI chip sa kanyang utak na natututo tulad ng isang tunay na tao, ngunit hindi ito mahalaga. Kahit na napukaw nito ang interes ni Noah at Abel, hindi nila ito maituloy dahil makakasama ito sa reputasyon ng kanilang kumpanya dahil labag sa batas at hindi etikal ang paglikha ng AI na may kakayahang mag-isip para sa sarili. Walang pakialam si Sharon sa mga etikal na pamantayan ng kumpanya, kaya tumakas siya kasama si Aisha, ang kanyang imbensyon, sa parehong araw na siya ay nagretiro. Sa pagbabalik natin sa kasalukuyang panahon, sinisisi ni Aisha na alam na ngayon ang lahat si Sharon. Sinisisi niya siya sa pagbibigay sa kanya ng regla at sinisisi niya siya sa paminsan-minsang sanhi ng kanyang pag-aalala at kalungkutan. Sinisikap ni Sharon na ipaliwanag na araw-araw itong pinagdadaanan ng mga tao. Well, ang mga lalaki ay hindi nagkakaroon ng regla, ngunit siguro naman ay alam mo na ang ideya. Gusto niyang maunawaan ni Aisha kung paano maging tao, ngunit hindi iyon gusto ni Aisha na nakakapag-isip para sa sarili. Lalo na't hindi niya nagustuhan ang katotohanang nababasa nila ang kanyang mga iniisip at nasusubaybayan ang lahat ng kanyang ginagawa. Pinilit niya si Sharon na patayin ang mga feature na iyon sa pamamagitan ng pagbabanta na magbo-broadcast ng video na maglalantad sa kanyang sarili at kay Sharon. Matapos ibigay iyon ni Sharon at iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin, pinayuhan siya ni Aisha na gawin ang anumang gusto niya. Pagkatapos ay pumunta si Aisha sa paaralan na nakabihis, at pagkatapos makumpleto ang isang pagsubok na hindi niya masyadong pinapahalagahan, naglalakad siya sa labas ng masaksihan si Abel na dinadala ang isa sa mga robot sa loob ng sasakyan. Nakita niya si Abel na mukhang kakaiba at kahina-hinala ang kanyang ginagawa, ngunit umalis na siya bago pa siya nito makausap. Ang higit na ikinabahala niya ay ang ginawa ni Abel sa robot na nakakakilabot at hindi makatao. Nababahala si Aisha na ngayong namulat na siya na isa rin siyang robot ay baka siya ang susunod na target. Sa pagtatangkang malaman kung sino si Aisha, hinak ni Abel ang hard drive ni William at nadiskubre niya na siya ang robot na ninakaw mula sa kanilang lab ilang taon na ang nakakaraan.
Si Aisha ay nakikipag-hangout kay Jenny na mukhang naiintriga sa kung ano siya. Hindi na matandaan ni Aisha ang lahat tungkol kay Jenny, pati kung paano sila naging magkaibigan noong junior high. Sinabi rin ni Jenny kay Aisha na nagsagawa siya ng malawak na pagsasaliksik sa isang organisasyon na gumagawa ng mga robot at natuklasan ang Rillium, ang gumagawa ng mga lifelike na robot na nakahalin tulad ng mga tao at matatagpuan ang lokasyon na ito sa Vancouver, kaya nagpasya silang pumunta doon kasama si Levi. Ngunit tila ang pagpunta doon ay wala ring saysay. Pagkatapos ng 13 oras na pagmamaneho at pagtulog sa motel, nagising sila sa umaga at sinubukan ni Jenny at Aisha ang lahat para maalala ni Aisha ang lahat ng kanyang alaala. Matapos maalala ang lahat ng kanyang mga alaala, hindi naging maganda ang mga bagay dahil naalala ni Aisha ang pangako na ginawa niya sa kanyang nakababatang kapatid na si Kalien na hindi siya iiwan, na nakapipinsala dahil tuluyan na niyang nakalimutan siya at nabubuhay nang wala siya sa loob ng maraming taon. Nagmamadali siyang lumayo kay Jenny dahil hindi niya matanggap ang katotohanan na tinalikuran niya ang kanyang nakababatang kapatid na isa ring robot at tumakbo siya hanggang sa maubos ang kanyang baterya. Si Jenny at Levi ay sumunod sa kanya, ngunit hindi ito mahalaga dahil si Abel na nag-iispiya sa kanila gamit ang isang drone ay kanidnap si Aisha bago nila siya mapansin. Matapos mabawi ang lahat ng kanyang mga alaala, napagtanto ni Aisha na sila ni Jenny ay higit pa sa magkaibigan. Ang cute, diba? Anyway, si Aisha ay kinuha na ni Abel at ngayon ay nasa kumpanya. Habang nakikipag-chat siya sa kanya, naawa si Abel sa kanya at pinayagan siyang makipagkita sa kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Walang ideya si Aisha na nag-upload si Abel ng ilang uri ng patch sa loob ng kanyang programa at sa loob ng humigit kumulang 24 na minuto, ang program o virus na ito ay ganap na sisirain ang kanyang AI. Hindi lang si Aisha ang nakarating sa korporasyon, dinala siya ni Noah upang makita ang kanyang mga magulang, sina Sharon at Martin. Lahat sila ay nagpupumilit na magsalita, ngunit si Aisha ay nababalisa na siya ay pinag-uusapan habang siya ay nasa silid, na parang hindi siya tao. Kaya siya ay lumabas at inilock ang pinto sa likuran nila. Siya ay bumaba sa basement upang puntahan ang kanyang kapatid, ngunit ang kanyang 24 na minuto ay tapos na, at ang kanyang base system ay hindi na gumagana, siya ay nag-shutdown at namatay. Pagkatapos ay makikita natin ang isa pang nakakakilabot na sandali kung saan si Aisha at ang kanyang kapatid ay pinunit na parang mga piraso ng papel. Ang lahat, maging sina Abel at Noah, ay nalungkot sa pangyayari. Ngunit hindi nila maaaring ipagsapalaran na ilabas ang isang AI na nilikha nila sa mundo dahil ito ay sisira sa kanilang buhay. Kahit na si Sharon ay masigasig na nag-ipon ng mga kopya ng mga alaala ni Aisha, ipinaalam niya kay Martin na wala rin itong kwenta dahil wala silang katawan at mangangailangan ng isang pangkat na mga eksperto upang lumikha ng parehong lifelike na katawan. Kaya naman kahit na may backup, wala silang katawan na maaaring paglagyan ng alinman sa mga alaala. Sinisikap ng lahat na makayanan ang pagkawala ni Aisha sa paglipas ng panahon, ngunit pagkalipas ng ilang linggo, sina Jenny at Levi ay napadpad kay William na nagsimulang makipag-usap tungkol kay Aisha na para bang siya ay buhay pa. Nalaman ni Jenny mula sa mga huling salita ni Aisha na ito ay isang passcode at nang sabihin niya ito kay William, natuklasan na itinago ni Aisha ang kanyang AI sa loob ng katawan ni William. Na-activate na siya at naghahanap na siya ngayon ng mga tao sa buong mundo na maaaring bumuo muli ng kanyang katawan para sa kanya. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang puno ng pag-asa na tala, kasabay ng isang eksena sa China kung saan ang mga individual ay gumagawa ng mga robot na ang isa ay may kapansin-pansing pagkakahawig kay Aisha mismo. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.